Sa kailaliman ng Belarus, may masamang bagay na nagigising. Ang paboritong sunod-sunuran ng Russia ay nagtipon ng puwersa sa hangganan at mukhang Ukraine lang ang target. Si Alexander Lukashenko ay tulian ng nabaliw. Totoo ang kabaliwan at itong simula ng isang mapanganib at nakamamatay na bagay. Maghanda sa bagong digmaan. Si Putin ang nasa likod ng mga pangyayari at ginagamit lang si Lukashenko bilang puppet para sa plano niya. Hindi to haka-haka. Galing mismo sa kanila ang impormasyon. Ayon sa ulat noong Mayo 12 ng United 24 Media, ibinunyag na maingay ng ipinapahayag ng baliw na Pangulo ng Belarus na kailangan niyang ihanda ang kanyang bansa para sa digmaan. Ayon kay Lukashenko, sisimula ng Belarus na piliing mobilisahin ng ilang unit militar upang maging handa sa labanan. Hindi na sinabi kung anong bansa ang target ng operasyon, pero hindi na rin kailangan magsalita pa si Lukashenko. Malinaw na Ukraine ang target. Ipinakita ni Lukashenko ang kanyang pinakabagong plano bilang isang pangangailangan at hindi bilang isang kagustuhan. Pipili tayo magmobilisa ng mga units upang maihanda ang mga ito sa digmaan. Sana'y maiwasan ito sa tulong ng Diyos. Sinabi ito ng pinuno ng Belarus. Marami tayong mahihinuha sa mga salitang yon. Sinusubukan ba niyang palabasing agresor ang Ukraine na nagtutulak sa Belarus sa isang di may iwasang digmaan? Sinasabi ba ni Lukashenko na pinipilit siya ng Kremlin na sumali sa digmaan at alam niyang kailangan niyang sumunod kay Putin? Mahuhulaan lang natin. Pero malinaw na hindi basta lumalabas ang mga salita ni Lukashenko. Kamakailan, nagsimulang maghanda ang Belarus para sa labanan na inaasahan ni Lukashenko. Ibinigay ni Lukashenko ang kanyang mga pahayag sa isang pagpupulong kasama ang kanyang defense minister na si Viktor Krenin. At ang pagpupulong na iyon ay ginanap matapos ang mga pagsusuri sa kahandaang militar na ayon sa United 24 Media ay kinabibilangan ng 6,000 reserbista at mga tauhan ng militar. Ginamit ang mga pagsasanay para suriin ang kahandaan sa labanan ng tropa at proseso ng lohistika at transportasyon ng Belarus sakaling pumasok sa digmaan. May iba pang lumabas mula sa pagpupulong na iyon kay Krenin na nagbibigay ng karagdagang pananaw kung nasaan na ang baliw na isipan ni Lukashenko ngayon. Malaki ang pagpapahalaga ni Lukashenko sa modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Belarus. Hindi matutupad ang layunin sa depensa kung walang makabagong armas ang tropa. Sigaw ni Lukashenko na dapat tayong may armas na kaya at alam nating gamitin, na parang inaamin niyang luma at di gaanong kabisado ng Belarus ang mga armas nila. Tinalakay din ni Lukashenko ang 5 taong plano para sa militar ng kanyang bansa at sinabi niya, mahalaga na sa pagpapatupad ng programa ay mapataas natin sa loob ng 5 taon ang bahagi ng makabagong sistema sa sandatahang lakas hanggang halos kalahati, 45%. Binigyang diin ni Lukashenko sa pagpupulong na kulang ang airstrike at modernong armas sa paparating na labanan. Ayon sa Pangulo ng Belarus, palaging kakailanganin ng operasyong panlupa kahit sa malabong konteksto ng makabagong digmaan. Pero malinaw ang mensahe. Mas maraming makabagong armas, mas maraming pagsasanay kung paano gamitin ang mga ito, mas maraming handang lumaban na sundalo. Iba't ibang paraan ang sinasabi ni Lukashenko, pero bawat salitang lumalabas sa bibig niya nitong mga nakaraang araw ay maaring ibuod sa isang pahayag. Kailangang maging handa ang Belarus sa isang labanan, at ang labanang iyon ay laban sa Ukraine. Nagsimula na tayong makakita ng ebidensya na naghahanda ang Belarus para sa isang masamang mangyayari nung buwan bago ginawa ni Lukashenko ang lahat ng kanyang mga pahayag. Noong Abril 17, iniulat ng Kyiv Independent ang mga sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, ang Belarus ay nagtatayo ng mga bagong kalsada at naglalagay ng mga posisyon ng artilyerya sa buong hangganan na katabi ng Ukraine sa Hilaga. Dahilan para ideklara ni Zelensky, naniniwala kami na muling susubukan ng Russia na hilahin ang Belarus sa kanilang digmaan. Posibleng ito ang ibig sabihin ni Lukashenko nang sabihin, kung loloobin ng Diyos, maiwasan ang digmaan. Hindi ito tungkol sa Ukraine, kundi kay Putin na naghahanap ng mas marami pang tauhang ipapasubo sa giyera. Nakakalungkot para kay Lukashenko dahil alam niyang ang modernisasyon ng militar ng Belarus ay lalo lang magiging asset ni Putin. Kapag nangyari ito, may 3 senaryong maaring magdulot ng malaking panganib sa Ukraine. Pareho ang epekto sa depensa laban sa Russia, pati na rin ang banta mula sa Belarus at kanilang hukbo. Bago natin talakay ng mga yon, baka nagtatanong ka kung kaya talagang pilitin ni Putin si Lukashenko sumali sa digmaan. Ang simpleng sagot ay, syempre, gagawin niya. Nagawa na niya ito dati. Si Lukashenko ang pangunahing kaalyado ni Putin sa Europa ngayon, lalo na matapos mapatalsik si Viktor Orban sa Hungary matapos ang 16 na taon. Napatunayan na isang panig lang ang alyansa ng Russia nang lusubin ni Putin ang Ukraine
noong Pebrero 2022. Ilang linggo bago magsimula ang pananakop, iniulat ng BBC na may magkasanib na ehersisong militar ang Russia at Belarus. Naganap ang mga ehersisyong iyon noong panahong nagtipon ang Russia ng humigit kumulang 100,000 sundalo malapit sa mga hangganan ng Ukraine kahit pa nagsisinungaling si Putin at sinasabing wala silang balak sakupin ang Ukraine. Matapos ang 10 araw na ehersisyo kasama ang Belarus, ginawa ng Russia ang dati nitong sinabing hindi gagawin. Malaki ang papel ng Belarus. Ang ilan sa mga puwersa ng Russia ay sumalakay sa Ukraine sa pamamagitan ng pagtawid sa hangganan ng Belarus. Ibig sabihin, pinayagan ni Lukashenko na gawing basehan ng operasyon ni Putin ang kanyang bansa. Inamin mismo ni Lukashenko ito noong Agosto 2023 kahit na pilit niyang binigyang diin na wala ni isang Belarusian ang sangkot sa pananakop. Wala naman maliban sa nagpayag sa Russia na gamitin ang Belarus para atakihin ang Ukraine noong umpisa. Hindi rin ito isang pabor lang na ibinigay ni Lukashenko kay Putin. Noong Disyembre 2025 iniulat ng Al Jazeera na sinabi ni Zelensky na ginagamit ng mga puwersang Ruso ang mga ordinaryong gusaling tirahan sa Belarus para atakihin ang Ukraine. Ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, ang mga antena at kagamitan sa bubong ng 5 palapag na apartment ay tumutulong gabayan ang mga syahid sa mga target sa aming mga kanlurang rehiyon. Maaring naghahanda na rin ang Belarus sa digmaan na yon. Ang totoo, pinalala lang ni Lukashenko ang mga pinayagan niyang gawin ni Putin sa Belarus mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine. Nakikita natin ang isang pangulo na kunwaring may kontrol, laging nagsasalita tungkol sa paghahanda sa digmaan. Pero sa totoo lang, pinahina lang niya ang sarili niyang kapangyarihan at mauuwi sa pagpilit sa kanyang bansa na sumabak sa labanan na hindi naman dapat. At habang nangyayari ito, masaya si Putin na patuloy na hinihila pababa ang kawawang Lukashenko sa kalaliman ng kanyang marahas na digmaan laban sa Ukraine. Para sa Pangulo ng Russia, hindi kinikilala ang Belarus bilang isang bansang may sariling mamamayan at layunin. Isa lang itong teritoryong maaring gamitin ng Russia upang magbukas ng panibagong prente sa digmaan. Dahan-dahan ngunit tiyak, unti-unting binabawasan ni Putin ang kapangyarihan ni Lukashenko hanggang sa dumating sa puntong anumang gustuhin ng Moscow na kukuha ng Moscow. Ang mga kagamitang pangkomunikasyon na ikinabit sa mga bubong ng Belarus ay patunay niyan. Alam ni Putin na gugustuhin ng Ukraine na alisin ang mga kagamitang iyon, ngunit ang paggawa nito ay manghahulugan ng pag-atake laban sa Belarus. Matutuwa si Putin dahil magmumukhang masama ang Ukraine sa pag-atake sa bansang hindi naman sangkot at magagamit niya ito para pilitin si Lukashenko na magpadala ng sundalo. Masyadong matalino ang Ukraine para direktang atakihin ng Belarus, kahit pa naging isang puppet na estado na ito sa pananakop ni Putin. Halatang napakilos si Lukashenko dahil hindi siya basta nagsasalita tungkol sa digmaan ng walang dahilan. May nag-uutos sa kanya at mukhang hindi na maiiwasang maging malaking problema ang Belarus mula sa pagiging maliit na kasali sa digmaan. Kung mangyari yon, may 3 senaryong dapat paghandaan ng Ukraine na pawang nagdadala ng panganib. Bago natin talakayin ang mga sinalin iyon, mag-subscribe ka sa The Military Show kung gusto mo ng ganitong impormasyon. Lingguhan namin itong ipinapaliwanag. Kaya may 3 senaryo tayo. Ang ilan dito ay konektado sa isa't isa, pero lahat ay nagdudulot ng mga problema. Una, ang senaryong ipinapahiwatig ni Lukashenko ay ang posibleng buong mobilisasyon ng militar ng Belarus. May mga pahayag na ganito ang mangyayari. Kaya ang tanong ay, ano ang susunod? Sa best case para sa Ukraine, magmumobilisa lang ang Belarus at ilalagay tropa sa hangganan ng Ukraine, pero di tatawid. Bagamat ibig sabihin nito na walang labanan sa teritoryo ng Ukraine, magkaiba naman ang 2 ibang senaryo. Hindi naman pwedeng balewalain ng Ukraine ang ganitong sitwasyon. Kailangan pa rin nilang magpadala ng tropa at magtayo ng depensa sa hangganan ng Belarus. Kaya mababawasan ng resources sa silangang teatro, kung saan sumusugod ang Russia para sakupin ang Donetsk at Donbas. Ang ideya ng paglihis ng puwersa ng Ukraine ay paulit-ulit na tema sa mga senaryong ito. Pinakamasama para sa Ukraine kung susundan ni Lukashenko ang mobilisasyon sa Belarus ng pagpapadala ng hukbo nila sa Ukraine. Maliit lang ang Belarus na may populasyong wala pang 10 milyon. Pero may sapilitang serbisyo militar para sa lahat ng lalaking edad 18-27. Dahil dito, may malaking reserbang puwersa silang maaring tawagin kung itutuloy ni Lukashenko ang mobilisasyon. Ayon sa Global Firepower, may 63,000 aktibong tauhan ang Belarus sa kanilang militar at 365,400 reserba na maaari nilang tawagin kung magmomobilisa sila. Iyan ay hukbong may mahigit 420,000 katao, dagdag pa ang 55,000 paramilitary na tropa na dapat ding alalahanin ng Ukraine. Kahit magpadala ang Belarus ng isang kapat o isang katlo ng puwersa nito sa Ukraine,
malaking problema na yon. Kung saan mapupunta ang mga sundalong iyon ay isa pang issue na kailangang harapin ng Ukraine. At yan ang magdadala sa atin sa susunod na senaryo. Senaryo 2. Kung susubukan ng Belarus na atakihin ang Kyiv, kabisera ng Ukraine. Makikita dito na sinusubukang kulitin ng Belarus ang nabigong ginawa ni Putin nung unang pagsalakay niya noong 2022. Mahirap gawin yon. At malamang, magdudulot ng malaking pagkalugi sa puwersa ni Lukashenko ang pagsalakay ng Belarus sa Kyiv dahil mas bihasa ang militar ng Ukraine. Gayunpaman, ang pag-atake sa Kyiv ng militar na mas umaasa sa dami ay tunay na problema. Muling lumilitaw ang tema ng paglihis. Nakatuon ang Ukraine sa Donetsk at katimugang teritoryo, kung saan ito ay nagsasagawa ng kontraopensiba laban sa mga puwersa ng Russia. May mga puwersa ng Ukraine sa hilagang reyon gaya ng Sumy at Kharkiv na lumalaban sa mga Ruso na gustong gumawa ng buffer zone sa pagitan ng mga reyong iyon. Hindi ibig sabihin na walang puwersa ang Ukraine sa Kiev. Pero ang Belarus na nasa hilaga ng Ukraine ay magkakaroon ng daan papuntang Kiev na maaari nitong tahakin nang hindi na kailangang lumaban sa mga reyon ng Ukraine kung saan winawasak ng mga kill zone ang mga puwersang Ruso. Hindi pa ganap na bukas ang daan. Pero ang layo mula Naralia, Belarus hanggang Kiev, Ukraine ay wala pang 170 kilometro kung diretsyo. Kaya hindi ito ganun kalayo para takbuhin. Naghahanda ang Ukraine, ngunit baka kailangan pa rin nilang ilipat ang mga tropa at reserba mula sa ibang lugar na pwedeng magdulot ng butas sa depensa ng mga mahalagang rehiyon na maaring samantalahin ng Russia. Tungkol lang ito sa pagsunod kay Putin. Ang mga tropa ni Lukashenko na hindi sanay ay malamang hindi makakaapekto sa pagsakop sa Kiev. Pero tiyak na marami silang mamamatay para kay Putin sa depensa ng Ukraine habang sumusulong ang Russia sa ibang lugar. Para kay Putin, ang Belarus ay simpleng mapagkukunan lang. Tungkol naman sa ikatlong senaryo, katulad lang ito ng pangalawa pero may kaunting pagkakaiba sa layunin. Maaring magpadala ang Belarus ng sundalo sa kanlurang Ukraine, posibleng hanggang Lviv, malapit sa Poland. Ang ganitong pag-atake ay mas malawak ang sakop kaysa direktang paglusob sa Kiev at maaring may ilang layunin. Kaya hindi lang kailangang ilihis ng Ukraine ang mga puwersa nito, kundi kailangan din itong harapin ang paglawak ng frontline mula sa kasalukuyang mahigit 1,000 at 200 kilometro tungo sa linya na maaring umabot ng halos 2,000 kilometro. Magagawa ng Belarus na hatakin ang puwersa ng Ukraine sa iba't ibang lugar ng mapa at mapipilit ang tumugon ng Ukraine dahil layunin ng ganitong atake ang pagsabotahe sa mga rutang logistikal ng Ukraine sa likurang bahagi. Malamang, pipiliin ng Belarus ang taktikang paglusot bago lusubin ang Ukraine, tulad ng pagpapadala ng malilit na unit para atakihin ang mga linya ng tren at mga kalsada o sirain ang mga tulay. Ang layunin nito ay maantalang pagdaloy ng mga sundalo at kagamitan papunta sa Eastern Front, pati na rin ang posibleng paghadlang sa pagpasok ng mga sandata mula sa kanluran papuntang Ukraine. Tututok ang mga sundalo ni Lukashenko sa pagpapabagal si Ukraine sa mga rehiyong di kayang atakihin ng Russia ngayon. Ang mga epekto nito sa mga lugar tulad ng Donetsk ay magiging kapansin-pansin, hindi lang dahil kailangan ng Ukraine na ilipat ang mga sundalo mula sa reyong iyon, kundi dahil din sa mga sabotahe ng Belarus na mapapahirap sa pagkuha ng mga supply na kakailanganin ng mga natitirang sundalo para ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa Russia. Hindi maaring balewalain ng Ukraine ang katotohanang tila naghahanda ang Belarus para sa isang malaking pag-atake. Pero ang isang bagay na alam ng Ukraine ay hindi malakas na bansang militar ang Belarus. Kakaunti ang karanasan ng bansa sa pakikidigma sa ika-21 siglo. Sinubukan nitong makisangkot sa unang digmaang sibil sa Libya noong 2011 pero napunta lang sa panig ng talo. Nagbigay ang Belarus ng limitadong suporta sa Ivory Coast noong unang digmaang sibil 2002-2007 at pinagamit ang teritoryo nito sa Russia para sakupin ang Ukraine. Hindi gaanong ikinababahala ng Ukraine ang mga yan pagdating sa kakayahan ng tropa ni Lukashenko. Dahil winawasak ng mga drone ng Ukraine ang karamihan sa 35,000 sundalong Ruso na nagiging biktima buwan-buwan, mahirap isipin na mas maayos ang kalagayan ng mga sundalo ng Belarus. Hindi iniintindi ni Putin ang kamatayan. Gusto lang niyang mailihis ang atensyon, kaya pinipilit niya si Lukashenko na gawin iyon. Paano kaya re-respond ang mga tao sa Belarus kung mabaliw ang presidente nilang magmobilisa at magpadala ng mga sundalo sa Ukraine? Sobra na ba yon na magdudulot ng pagpapatalsik kay Lukashenko at pagbagsak ng plano ni Putin? Sumiklab ang malalaking protesta sa Belarus noong 2020 matapos ang minanipulang muling pagkahalal ni Lukashenko noong Agosto 9.
Maaaring nakakamali ng kalkulasyon ng Pangulo ng Belarus pagdating sa magiging reaksyon ng kanyang mga mamamayan sa isang digmaan laban sa Ukraine. Dapat nating hintayin kung paano tutugon ng mga tao at militar ng Belarus kapag nag-utos si Lukashenko. Matagal nang naghahanda ang Ukraine para sa ganitong sitwasyon. Ayon sa Hudson Institute, napansin ng isa sa mga may akda na may bagong fortifikasyon sa Kyiv na nakaturo sa hangganan ng Belarus. Bunga ito ng mga paghahanda ng Ukraine itong mga nakaraang linggo at buwan, ayon kay Andrei Demchenko, tagapagsalita ng State Border Guard Service noong Pebrero. Ang direksyong ito ay pinapalakas na iba't ibang bahagi ng mga puwersa ng depensa ng ating bansa at pinatitibay din mismo ang hangganan ng Estado, kasama ang mga fortifikasyon sa kahabaan ng hangganan. Upang lahat ng sundalong Ukranyano, lahat ng bahagi ng puwersa ng depensa na nakapuwesto sa direksyong ito, ay magkaroon ng lahat ng pagkakataong labanan ang anumang banta na maaring magmula sa teritoryo ng Belarus, ayon kay Demchenko. Ibinunyag niyang naghahanda ng fortifikasyon sa buong 1,000 kilometrong hangganan ng Ukraine at Belarus. Idinagdag ng Global Security na ayon sa intelihensya ng Belarus, pinananatili ng Ukraine ang isang kontinghente ng 14,000 sundalo malapit sa hangganan na naroon na sa loob ng ilang taon. Ang mga mina at iba pang patong-patong na fortifikasyon ayon sa parehong ulat ay malamang na sinamahan na rin ng parehong uri ng mga drone na ginagamit ng Ukraine sa kanilang mga kill zone sa Eastern Front. Lahat ng ito ay matalinong hakbang ng Ukraine. Ipinapakita rin ito na sinisigurado ng Ukraine na hindi na magagawa ng Russia ang taktika noong Pebrero 2022 nang walang malaking hadlang. Maaring medyo kumpiyansa ang Belarus ng isang mobilisadong bersyon ng kanilang hukbo ay maaring makalusot sa mga depensa ng Ukraine. Ngunit ang totoong tanong ay hanggang saan sila makakarating kung palalakasin ng Ukraine ang kanilang depensa gamit ang mga reserba. Maaring hindi alam ni Lukashenko na hindi lang Ukraine ang dapat niyang isipin kung isasangkot niya ang bansa sa digmaan. Problema din ang Poland at Lithuania. Noong Mayo, iniulat ng TVP World na sumali ang dalawang bansa sa NATO exercises sa Suwalki Gap na naghihiwalay sa Belarus at hiwalay na teritoryo ng Russia na Kaliningrad. Isa ito sa pinakasensitibong lugar ng silangang depensa ng NATO laban sa Russia at lalo pang naging mahalaga mula nang salakay ni Putin ang Ukraine. Ang ehersisyo na tinawag na Brave Griffin ay nakatuon partikular sa mabilisang pagpapadala ng mga tropa at koordinasyon ng mga kaalyado sa isang posibleng depensibong sitwasyon kung saan kailangang hadlangan ng NATO ang isang pag-atake sa pamamagitan ng Suwalki Gap. Kawili-wili iyan. Kailangan ngayong pag-isipan ni Lukashenko kung ang pananakop sa Ukraine ay magdudulot ng pag-aalala sa NATO ng mga kapitbahay. Katabi ng Belarus sa kanluran ng Poland at sa hilagang kanluran ang Lithuania. Kung itulak ni Lukashenko ang paglusob sa Ukraine, maaring ito ang maging mitsa na kailangan ng mga bansang ito at marahil ang iba pang kasapi ng NATO para alisin ang Belarus. Sa huli, papet na estado ni Putin ang Belarus. Ang pagiging agresibo ni Lukashenko ay nangangahulugang pinalalawak ng Russia ang saklaw ng digmaan sa Ukraine. Maaring magbunso dito ng tugon mula sa NATO na siyang gagawing pinakamabigat niyang maling kalkulasyon ang panawagan niya sa digmaan bilang diktador ng Belarus. Dagdag pa, hindi pa namin naiulat ang posibleng mga pag-ataking pangmalayuan ng Ukraine bilang tugon sa pangsalakay ng Belarus. Makikita ang posibleng hinaharap ng Belarus sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinerya ng langis at infrastrukturang militar ng Russia kamakailan. Panoorin ang video para malaman ang tungkol sa matinding pag-ataking pinakawalan ng Ukraine laban sa Russia noong kalagitnaan ng Abril at kung kaya ba ng Belarus tiisin yon kung salakayin nila ang Ukraine. At kung may natutunan kang bago mula sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming mga pagsusuri sa pinakabagong mga kaganapan sa seguridad sa Europa. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.